Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2801. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, labis na ipinagmamalaki ni Jade na hindi niya mapigil ang sumigaw, halika, bigyan mo ako ng Zhangju. Panipi. Sa pagsasalita, hindi ko pa rin kalimutan na sumigaw kay Daryl, Sek. Master Darby, kung mahuhuli mo ang pangkat na ito ngayon, bibigyan kita ng unang. Fred ito. Nakita ni Jack na si Daryl ay mukhang maayos, ngunit sa katunayan hindi ito magiging mabuti kung saan pupunta, huwag mo lamang siyang pansinin pansamantala, at pagkatapos mahuli ang lahat ng mga taong ito kay Zhangju, makitungo tayo sa kanya. Nang maayos, ha! Sa sandaling ito, lahat ng nasa likuran ni Jack ay sumabog at diretsyong sumugod patungo kay Zhangju. Kabilang sa mga ito, ang magkakapatid na Feud at Woody, halos walang pag-aatubiling, lumipat patungo sa Zhangju ng sabay. Sa kanilang mga puso, si Zhangju, tulad ni Daryl, ay hindi lamang makapangyarihan ngunit may katusuhan din, at hanggat nahuli niya siya, mapipigilan niya ang sitwasyon. Galit, nang makita ang dalawang kapatid na lalaki nitod na lumilipad, lumusot si Zhangju, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at malamig na kay-abangan. Gusto ninyong dalawa na makitungo din sa akin. Nang bumagsak ang boses, sumabog ang isang nakakakilabot na hininga mula sa katawan ni Zhangju. Sa maikling panahon, tila natigil ang paligid ng hangin. Ang hininga ng larangan ng komunikasyon, ang pinipigilan ng mga tao ay nabulabog. Gotcha! Kasabay ng isang malulutong na tunog, binuksan niya ang palakol ng langit at hinawakan ng mahigpit sa kanyang kamay ang mga sungay. Bigla na lang tumaas ang temperatura ng nakapalibot na hangin. Nakikita ang eksenang ito, maraming tao sa ibaba ang hindi maipaliwanag na nasa sabik. Ginamit ni Zhangju ang palakol na nagbubukas ng palakol, at tiyak na makakabaliktad ito ng sitwasyon. Hindi lang iyon, nagbago rin ang ekspresyon ng dalawang magkapatid na Woody. Pagkatapos ay kumalma si Feud at sumigaw, pangalawang kapatid, gamitin ang pagbuo ng Zhangju. Bumagsak ang tinig, at ang dalawang magkapatid na si Woody ay mabilis na naghiwalay sa kaliwa at kanan, sa kalagitnaan hangin, ang puwersa sa harap at likod na nabuo ng anggulo ng pagbubukas. Ito, ano ang porma sayo na ito? Sa sandaling ito, si Daryl, na nag-iisip tungkol sa mga countermeasures sa ibaba, ay biglang nagulat nang makita niya ang dalawang figure ng Woody. Malinaw na nakita niya na kahit na dalawa lamang ang magkakapatid na Feud. Ang mga formas yung ginamit nila ay labis na misteryoso, at ang masasamang espiritu na tumago sa kanila ay mas malakas pa kaysa dati. Ang ikinagulat pa ni Daryl ay walang record ng naturang pagbuo sa formang puting espiritu. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang ipinakita ng magkakapatid na Woody ay ang Earth Demon Zhangju Formation na itinuro ni Pluto. Itinatag mismo ni Pluto. Hindi pa ito lumitaw sa mainland ng continent sa libu-libong taon. Si Daryl kahit na ang dakilang Emperor Hoi ay muling ipinanganak at naruroon si Yang Jian, walang bakas. Si Zhangju ay natakot din. Ang pagbuo sa harap niya ay tila ipinakita ng dalawang tao lamang, ngunit ito ay labis na misteryoso. Gayunpaman, sa pagkabigla, si Zhangju ay hindi man gulat. Patuloy niyang winigayway ang palakol at sinubukang tumakbo palabas, ngunit mahigpit na naengganyo ng mga kapatid. Para sa isang oras, pansamantalang pinigilan si Zhangju. Gayunpaman, si Zhangju ay matapang pa rin sa palakol, at ang magkapatid na Feud at Woody ay gumawa ng kanilang makakaya upang sugpuin ito. Galit. Nang makita ang eksenang ito, walang malasakit ang mukha ni Jack, at biglang naging seryoso. Zhangju, huwag kang magpumiglas. Sa susunod na segundo, umungal si Jack. Nakakapit ng isang kutsilyong multo, at umakyat sa langit, nakikipaglaban kay Zhangju kasama si kapatid na Feud at Woody. Para sa isang oras, nakita ko ang apat na mga numero, na patuloy na nakakulong sa kalagitnaan ng hangin, isang hininga ng takot na patuloy na sumabog na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng mundo. Nakikita ang eksenang ito, ang mga tao sa ibaba ay pawang mga puso. Kabanata 2802. Sa sandaling ito, si Daryl ay nakatingin din sa labanan sa hudyat na may hindi mabilang na mga saloobin sa kanyang puso. Ang mga tao ni Jack ay masyadong kakaiba na dumating at na hindi nakita. Ang mga ito para sa isang habang, ang kanilang lakas ay lumago ng napakabilis, ito ay hindi ka panipaniwala, hindi alintana kung ano ang layunin ng ibang partido.
Lahat sa eksena ay nahuhulog sa kanilang mga kamay. Ngunit, si Zhang Ju ay hindi isang mabuting tao. Siya ay namamatay sa kanyang sarili dati, kaya paano niya siya matutulungan? Ngunit kung hindi ka tumulong, magiging huli na kapag na-master ni Jack ang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, nagkagulo ang puso ni Daryl sapagkat malinaw na. Naramdaman niya na sa ilalim ng matinding laso na atake, ang panloob na puwersa ng Dantian, na may mga palatandaan ng karamdaman, ay hindi na makatiis dito. Ano ang impyerno ng laso na ito? Alam mo, mayroon kang isang pangangatawan na hindi malulupig. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang Ghosts and Gods Cry na ginamit ni Jade ay labis na lason, at hindi talaga ito mula sa mainland continent, ngunit mula sa mundo ng aswang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nahulog ang tingin ni Daryl kay Changer sa pasukan ng Promise Hall. Nakita kong nakatayo roon si Changer ng tahimik at kaakit-akit. Nang walang kahit kaunting ekspresyon sa kanyang magandang mukha na parang wala sa kanya ang lahat sa harap niya. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang lahat ng naruroon ay nasa ilalim ng nakakalaso na epekto, ngunit si Changer ay walang magawa. Anong nangyari? Si Changer ay hindi nalason. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Daryl na maging mausisa, at mabilis na lumapit kay Changer. Alam ni Daryl na si Changer ay kinokontrol ni Zhang Ju, ngunit hanggat makakahanap siya ng paraan upang harapin ang lason mula kay Changer, maaaring maibalik niya ang sitwasyon. Hindi alam ni Daryl na si Changer ay tinawag na engkanto sa mundo. Bilang karagdagan sa kanyang hindi perpektong hitsura, ang kanyang pangangatawan ay isang bihirang cloud body at wind body sa libu-libong taon. Apektado siya ng kahirapan. Niyang-niyang, hindi. Nagtagal, pagdating niya, sinabi ni Daryl kay Changer, tandaan mo ako. Gayunpaman, hindi narinig ni Changer ang parehong bagay at hindi talaga siya tumugon. Hindi siya tumingin ni Daryl. Matapos makontrol ni Zhang Ju, sinunod lamang ni Changer ang mga utos ni Zhang Ju. Nang makita ang eksenang ito, sabik na sabik si Daryl. Sa sandaling ito, nakita ni Zhang Ju na mabangis na nakikipaglaban sa himpapawid. Sa tanawin na ito, nagbago ang kanyang mukha, at hindi siya nag-atubiling sumigaw, patayin mo siya. Nahulog ang boses, at biglang nilock ng tingin ni Changer na si Daryl. Gotcha! Sa susunod na segundo, na may isang malutong na tunog, isang espada ang lumitaw sa kamay ni Changer. Ang tibak na ito ay puno ng kinang, at ang talam ay may 3 talampakan 1 pulgada ang haba, nagniningning na parang mga bituin at buwan. Ito ay personal na sandata ni Chang'e, ang Xingyu Sword. Sa sandaling mailabas ang espada na ito, biglang natipon ang aura ng langit at lupa. Sa buong lihim na silid. Damn it, Xingyu Sword. Pakiramdam ang hininga ni Changer at ang lakas ng Xingyu Sword, laking gulat ni Daryl. Tumawa ka. Sa susunod na segundo, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at mabilis na tinawag ang pininturang Heavenly Halberd at hinawakan ito sa kanyang dibdib upang harangan ang suntok ni Changer. Bang! Ang Xingyu Sword ay nagsalpukan sa pinturang halberd ni Fang Tian'ai. Marahas na nagbanggaan ng isang malakas na ingay. Si Daryl ay napailing pabalik ng maraming hakbang at isang masikip na dugo ang tumalsik. Upang maging matapat, kahit na ang lakas ni Daryl ay umabot sa huling yugto ng Tribulation Realm sa oras na ito, si Changer ay nagsasanay sa Saint Sect sa loob ng 3 taon, at ang kanyang lakas ay naiiba mula sa dating ito, at ang impluwensyang nakakalaso ni Daryl ay likas na hindi Changer. Bang! Bang! Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Changer ang kanyang kamay, at isang malakas na alon ng panloob na puwersa ang umalangaw-ngaw sa nakapalibot na hangin. Bumaliktad si Xingyu. Bahagyang bumukas ang pulang labi ni Changer, at 4 na malamig na salita ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ay kumislap sa pagpatay. Sa hangarin, nang walang kahit kaunting pag-indayog ng mood. Matapos makontrol, si Changer ay walang kakayahang mag-isip tungkol sa kanyang sarili sa lahat. Sa oras na ito, alam lamang niya na kung nais ng master na patayin ang taong nasa harap niya, gagawin niya ang makakaya upang makumplito ang misyon. Ang Xingyu Baligtad ay isa sa natatanging kasanayan ni Changer sa paglilinang, at ito ay walang hanggang kapangyarihan. Kabanata 2803. Sa isang iglap, biglang naghiwalay ang hangin sa harap niya. Ang mga bituin at malabwa na matatalim na mga talam ay lumitaw sa paligid niya. Ang mga matatalim na talam ay pawang na bago mula sa panloob ng mga puwersa, napakatindi.
Patay! Malamig na sigaw ni Changer. Whoosh whoosh! Hindi mabilang na matatalim na talam ang tumusok sa hangin, kasing bilis ng kidlat at dumating sa harap ni Daryl sa isang iglap lang ng isang mata. Damn it! Napakalakas ba ng natatanging kaalaman ni Changer? Sa sandaling ito, ganap na nagpanik si Daryl at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na bumuo ng isang pelikulang protection sa harap niya. Bang! 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 Sa susunod na segundo, ang matalim na talam ay tumama sa protection na pelikula na nagtunog ng pagbagsak ng metal. Kaagad pagkatapos, sumubo si Daryl. Lumipad palabas at sa wakas ay nahulog sa Promise Hall, binasag sa isang haligi, at napadpad. Bagaman hindi binasag ng matalim na talam ang protection ng pelikula, ang lakas nito ay masyadong malakas, at si Daryl ay nasugatan na ng pagkabigla. Whoosh! Si Changer ay walang ekspresyon, mahigpit na hawak ang Shinyu sword, at direktang humabol. Nagpumigla si Daryl na tumayo, pinunasan ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ikiling ang kanyang ulo upang makita ang trono ng Promise Hall. Mayroong isang nakatagong pintuan, hindi niya masyadong iniisip ito, at siya ay sumugod. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na makatakas sa sobrang kahihiyan, ngunit hindi niya ito mapigilan. Naapektuhan siya ng lason at hindi niya talaga napalo si Changer. Sa isang iglap lang ay sumugod si Daryl sa lihim na pintuan. Hindi nagatubili si Changer, ang kanyang maesla na katawan ay nag-flash. At hinabol siya. Tumawag ka. Kaagad pagkapasok sa lihim na pinto, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa loob. Nakita kong ito ay isang mahabang undercover na kalsada na direktang patungo sa malaking bundok sa likuran ng lungsod ng Imperial. Malinaw na, nang itayo ang palasyo ng Imperial sa oras na ito ay isang paraan ng pagtakas na espesyal na itinayo upang maiwasan ang mga aksidente na mangyari. Tumawag ka. Sa susunod na segundo, nag-react si Daryl, nakita si Changer na nakahabol. Mula sa likuran, bago isipin ito, sumugod siya patungo sa kailaliman ng madilim na lagusan. Puff! Bago tumakbo ng ilang mga hakbang, nakita niya ang isang madilim na anino sa harap niya. Si Daryl ay hindi talaga makapag-react at hinampas niya ito, hinampas ang kanyang mukha hanggang sa langit. Oh, sampain mo ito. Ang itim na anino ay tinamaan din ng malakas at naupo sa lupa, nagmumura. Alin sa walang mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl. Itinaas din ni Daryl ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, nakaharap sa kanya. Zubaji. Sa sandaling ito, nang makita ang mukha ng kabilang partido, nagulat at natuwa si Daryl. Ang taong nasa harapan niya ay si Zubaji, ngunit wala siyang nakagawian na hitsura, ngunit sa halip ay basahan, marumi at kakilakilabot. Fop! Sa sandaling ito, nagulat din si Zubaji, at tumawa, si Daryl pala. Kapatid Zu, bakit ka nandito? Nagtataka na tanong ni Daryl. Ito, napakamot ng ulo si Zubaji na may isang kahihiyan, huwag banggitin. Hindi iyon ang basahan ni Zhangju. Matapos mahuli ni Zhangju dati, si Zu Baji ay nakakulong hanggang sa ang Korte Suprema ay gaganapin. Sa panahong iyon, si Zubaji ay inilipat sa bilangguan ng North Mona Palace. Kalahating oras na ang nakalilipas, si Zubaji ay nakatakas ng tahimik. Nang hindi napansin, nakulong siya sa North Mona Palace ng libu-libong taon. Pamilyar na siya sa kapaligiran ng palasyo. Mabilis niyang natagpuan ang lihim na daanan na ito, ngunit hindi nagtagal pumasok siya. Nasagasaan ko si Daryl. Habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa likuran niya, at pagkatapos ay isang manipis na figure ang lumitaw sa linya ng paningin. Si Changer ang humabol sa kanya. Ha! Changer! Pagkakita kay Changer, nanigas ang katawan ni Zubaji at dumilat bigla ang mga mata. Sa sandaling ito, nakita din ni Changer si Zubaji, ngunit wala ni kaunting pagbabago-bago sa kanyang mukha, at mabilis niyang nailak ulit si Daryl. Kabanata 2804. Sa sandaling ito, sabik na sabik si Daryl. Pagkatapos nito, gagawin kong mag-ingat si Zubaji. Emperor Changer. Gayunman, bago magsalita si Daryl, tumayo na si Zubaji, lumakad ng dalawang hakbang, at nakangiting sinabi kay Changer, ay, hindi ko inaasahan na makita siya ng matagal, siya ay pa rin kaakit-akit. Panipi. Kapag pinag-uusapan ito, si Zubaji ay tumingin sa taas at babasa. Changer, mukhang lasing. Sa totoo lang, napansin din ni Zubaji na mayroong mali kay Changer. Ngunit ipinanganak siyang may pagnanasa, at nang makita niya ang magandang mukha ni
Changer, hindi niya mapigil ang magtanong ng ilang salita. Damn it, nang makita ang eksenang ito, pawis na pawis si Daryl, at kasabay nito ay hindi siya makatawa o umiyak. Ang Zubaji na ito ay talagang matapang, kailan ito, hindi ko pa rin. Nakakalimutan na asarin si Changer. Ha! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kagandahang mukha ni Changer ay malamig. Walang pag-aatubili, inalog niya ang gitnang mahabang taybak, at direktang nakatutok patungo kay Daryl. Napakabilis ni Changer, at nakita ang isang flash ng malamig na ilaw, at ang mahabang taybak ay dumating sa harap ni Daryl sa isang iglap ng isang mata. Damn it, nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Zubaji. Ano ang nangyayari? Hindi ba't nasa magandang relasyon sina Daryl at Changer? Noong nakaraan, tinulungan ni Daryl si Changer na iwasan ang paghabol ni Yang Jian, at kalaunan ay dinala siya sa Saint Sect. Paano siya magiging tulad ng isang kaaway sa ngayon? Gawin ito nang walang sinasabi. Nagbago rin ang ekspresyon ni Daryl, wala siyang masyadong naiisip, at mabilis na umiwas pa atras. Ha! Kahit na mabilis na nag-react si Daryl, gumawa pa rin ng butas ang Xingyu. Sword sa balikat, tumulo ang dugo sandali. Kapatid Daryl, ano ang problema? Sa sandaling ito, nagreaksyon si Zubaji at hindi mapigil ang sumigaw. Narinig ko dati na nagpunta ka sa Saint Sect upang ilayo si Changer ng pilit at mayroon kang masamang intensyon sa kanya, maaaring ito talaga. Panipi. Oo, kahit na si Zubaji ay nabilanggo ni Zhangju sa panahong ito, sa kanyang karunungan at nakarinig pa rin siya ng maraming balita mula sa mga gwardya ng bilangguan. Sa oras na ito, naisip ni Zubaji na nilapastangan ni Daryl si Changer, kaya kikilos si Changer sa kanya. Narinig ito, ang mukha ni Daryl ay namula at nahihiya. Sa sumunod na segundo, sinabi ni Daryl na natigilan, kapatid Zo. Naniniwala ka ba sa chismis? Iyon si Zhangju na sadyang sinisiraan ako. Habang nagpapaliwanag, iniwasan ni Daryl ang pag-atake ni Changer. Gayunpaman, ang daanan na ito ay masyadong makitid at hindi makakalayo. Kasabay nito, naramdaman ni Daryl na ang lason na kanyang nalanghap ay mas mabilis na kumakalat sa kanyang katawan, at hindi na niya ito mahawakan. Sa ilalim ng pangyayaring ito, ang bilis ni Daryl ay naging mas mabagal at lalo na ang pagharap sa pananakit ni Changer, lalo siyang nagalit. Napakamot sa ulo si Zubaji, at napangiti ng nakahiya dahil sa naisip ko. Nang marami, alam kong ang kapatid ko ay hindi ganoong klaseng tao. Ngunit bakit ka? Pinatay ni Changer. Kinontrol siya ni Zhangju. Mabilis na tumugon si Daryl. Ano? Narinig ito, laking gulat ng puso ni Zubaji. Matapos maingat na, mapagmasdan si Changer, nalaman niyang may mali kay Changer sa harap niya, malamig ang kanyang maagap na mukha. Sa pagkabigla, si Zubaji ay malapit na upang huminto upang pigilan siya. Ngunit pagkatapos na malak ng masyadong mahaba, ang kanyang panloob na lakas ay hindi ganap na nakabawi, at si Changer ay sumabog sa lahat ng kanyang lakas, at ang Xingyu sword ay napakatalim. Hindi man lang makalapit si Zubaji. Anong gagawin? Nang makita na si Daryl ay lalong napahiya at malapit ng mamatay sa ilalim ng espada ni Changer, labis na balisa si Zubaji. Ang susunod na segundo, si Zubaji ay nagpaglipat, biglang nagkaroon ng isang ideya na itinuro sa Changer at sumigaw. Bakit ang Universal na Bureau, Mainland Continent, ay sino ang nakakaalam? Sabihin, ang mga ito. Sa oras na iyon, itinaas ni Zubaji ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Palaging binibigyang pansin ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Changer. Kabanata 2805. Nang sabay, ang puso ni Zubaji ay nagdarasal, dapat gamitin para sa trabaho. Kaboom! Narinig ang mga salitang ito, nanginginig ang katawan ni Changer, at tumayo. Siya bigla na may kaunting pagkalito sa kanyang magandang mukha, at pagkatapos ay sumimangot siya na parang may naaalala siya. Damn it, nang makita ang eksenang ito, natigilan si Daryl. Ano ang nangyayari? Bakit nabasa ni Zubaji ang ilang mga tula upang huminto? Si Changer sa paggalaw. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na nabasa na ni Zubaji ang mga tula na dating isinulat ni Huyi the Great para kay Changer. Nang si Huyi lamang ang emperador, naramdaman niya ito isang araw, sa harap ng sibil at mga opisyal ng militar, sumulat siya ng isang tula ng pag-ibig para kay Changer, at si Zubaji ay nandoon din sa oras na iyon. Kahit na si Zubaji ay naging mapagmahal at palaging sakam sa nakamamanghang kagandahan ni Changer, alam din niya na si Changer ay may malalim
Napagmamahal kay Hoi kahit na kontrolado siya ng iba basta basahin niya ang mga. Tulang ginawa ni Hoi, siguradong makakaapekto ito sa kanyang panloob na damdamin. Gayunpaman, ang Chang'e ay ginamit ni Zhang Zhou upang makuha ang kaluluwa. Bagaman siya ay inspirasyon ng mga alaala sa oras na ito, hindi pa niya ganap na. Nagising. Makalipas ang ilang segundo, nakita ko ang magandang katawan ni Chang'e na. Nanginginig bigla, parang sobrang sakit. Mabilis. Pagkakita sa eksenang ito, hindi mapigilan ni Zhu Baji na sumigaw, sa oras. Na ito, kapatid Daryl, pigilan mo siya. Nang marinig ito, mukhang nahihiya si Daryl, paano ako? Ha, Chang'e ay, kinokontrol ni Zhang Zhu. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit para sa kasalukuyan. Paano kung ginamit ang mga acupuncture point na sanhi ng pagkasira ng kondisyon ni Chang'e? Ngunit nang makita ang panginginig ni Chang'e na mas matindi, walang oras. Si Daryl na isipin ito. Sumugod siya kaagad sa pagngisi ng kanyang mga ngipin at niyakap si Chang'e sa kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, naramdaman lamang ni Daryl ang isang samyo na sumisibol. Sa kanyang mukha, napakahalimuyak. Sino ang humiling sa iyo na yakapin siya? Nagmamadali na tinapakan ni Zhu Baji ang mga paa. Ito ang Diyosa sa kanyang panaginip na talagang niyakap ni Daryl. Walang magawa si Daryl, hindi ko pa napag-alaman ang sitwasyon niya. Wala nang ibang paraan nang hindi ko siya hinahawakan. Let me see. Ungol ni Zhu Baji at lumakad. Nang dumating si Zhu Baji at tinitingnan ni Chang'e mukha, ako pagpunta. Ito ay tila na maging isang walang tapos na pamamaraan na iyon ay kontrolado ng mga tao. Kaluluwa labas, sa paraang Zhang Juni ay hindi kailanman ginagamit sa harap ng bago ang mundo, kaya hindi naintindihan ni Zhu Baji kung ano ang ibig sabihin sa oras na ito, ngunit masasabi rin niya na si Chang'e ay kinokontrol ng iba. May solusyon ba? Tanong ni Daryl na pawis habang hawak si Chang'e. Pagkatapos niya ng pagsasalita, naramdaman ni Daryl ang isang nakamamatay na aura sa kanyang mga braso, ikiling ang kanyang ulo upang tumingin, at sinalubong ang nakakahiyang mga mata ni Chang'e. Naya niyang, gising ka na ba? Tuwang-tuwa si Daryl, at kasabay nito ay binitawan niya ang kanyang kamay. Nabigla, pagkahulog ng boses, tinaas ni Chang'e ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Daryl ng isang mabangis na sampal. Daryl, ikaw? Matapang ka. Ang magandang mukha ni Chang'e ay pulang-pula at hindi niya mapigil ang hindi ubo. Sa parehong oras, hindi ko nakalimutan ang sulyap kay Zhu Baji na labis na tuliro. Ang marangal na engkantado ng mundo ay talagang hawak ni Daryl sa kanyang mga braso. Bakit nandito rin si Zhu Baji? Oo, matino si Chang'e sa oras na ito, ngunit wala siyang alam sa nangyari. Kanina, alam lang ni Chang'e na pagkatapos siya mahuli ng peking Daryl, nakilala niya si Zhang Zhu, at pagkatapos ay hindi niya alam anumang bagay. Tinakpin ni Daryl ang kanyang mukha, umiiyak ng walang luha. Anong uri ng bagay ito? Pinilit kong yakapin si Chang'e, ngunit sinampal ako. Sa pag-iisip nito, ngumiti ng mapait si Daryl, ina, ikaw ay kinontrol ni Zhang Zhu. Hinahabol mo ako ngayon. Kung hindi kita hawakan, sinaksak ka sana ng kamatayan at ano ang ginawa sa iyo ni Zhang Zhu. Kabanata 2806. Nang sinabi niya ito, mukhang sabik na sabik si Daryl. Hanggat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Chang'e na ginamit ni Zhang Zhu, mayroong isang solusyon. Kasabay nito, tiningnan din ni Zhu Baji si Chang'e ng mabuti, naghihintay para sa kanyang sagot. Zhang Zhu. Narinig ang pangalang ito, kumunot ang mga kilay ni Chang'e, at biglang naguluhan ang kanyang isipan. Matapos magamit ang Imperious Dafa, si Chang'e at Zhang Zhu ay nasa isang relasyon ng Panginoon tagapaglingkod. Sa kasong ito, matapos marinig ang pangalan ni Zhang Zhu bigla, mahirap para kay Chang'e na huminahon. Kasabay nito, ang lakas ng illusory Dafa umulit. Hindi nagtagal, nagpalabas ng isang masakit na daing si Chang'e. Nanginginig muli ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nanlamig at buwang. Muli, nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl, at sabay nagalit. Anong pamamaraan ang ginamit ni Zhang Zhu? Hindi ba napakasama, hindi mo masasabi kay Chang'e ang kanyang pangalan? Nabanggit ang pangalan ng anggulo ng pagbubukas, maaari kang mawala muli. Sa sandaling ito, lihim ding nakasimangot si Zhu Baji, at pagkatapos ay sumugod, itinaas ang kanyang kamay upang itatakan ang mga puntong acupuncture ni Chang'e.
Nang makita na nagulat ang katawan ni Changer, nakapikit ang kanyang mga mata, at nahimite siya. Kapatid Zhu, natigilan si Daryl, at hindi mapigil ang sabihin, hindi ka natatakot kapag natap mo ang mga puntos ng kanyang acupuncture. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nag-ambala si Zhu Baji. Kapatid Daryl, kinontrol na niya ang kanyang isip, hindi maaapektuhan ng acupuncture ang kanyang buhay. Tiningnan ni Zhu Baji si Changer, at same time na sinabi, kung nais mong maging maayos si Changer, magagawa mo lang punta ka kay Divine Farmer. Panipi, Divine Farmer. Narinig ito, ngumiti ng mapait si Daryl. 3 taon na ang nakalilipas, matapos ang gyera sa pagitan ng mainland at ng tribo ng Raksha, iniwan ni Divine Farmer at Zurong ang pamilya Carter upang maghanap ng isang lugar upang makatakas mula sa mundo, at walang nakakaalam kung nasaan sila. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Daryl na sabihin, sino ang nakakaalam kung nasaan ang Senior Divine Farmer. Ngayon, Bujo Shan. Sinabi ni Zhu Baji na hindi man lang iniisip ito. Ngunit naniniwala ako na kung nais niyang makatakas mula sa mundo, babalik siya sa Buzzhaw Mountain. Panipi. Nang marinig ito, lihim na tumango si Daryl, saka nag-isip ng isang bagay. At mapait na sinabi, kaya lang masyadong malaki ang Joshan, natatakot akong maging mahirap, hanapin ang Senior Divine Farmer. Panipi. Matapos magsalita, sinabi ni Daryl kay Zhu Baji, kapatid Zhu, kunin mo si Changer upang hanapin si Divine Farmer, hindi ako makaalis sa ngayon. Hindi. Mapigilan ni Daryl na tumingin sa huling pangungusap. Sumulyap sa direksyon na dumating. Hindi ko alam kung anong nangyari sa Promise Hall. Bagaman si Zhang Ju ay hindi karapat-dapat sa pakikiramay na si Quincy Long, Yezi at ang iba pa ay nakulong, at hindi lamang mapanood silang mahulog sa mga kamay ni Jack. Okay. Pagkakita ng seryosong tingin ni Daryl, tumango si Zhu Baji. Sa oras na ito, hindi alam ni Zhu Baji kung ano ang nangyari, ngunit alam niya si Daryl, at nais ni Daryl na manatili, natural na mayroong kanyang dahilan. Sa susunod na segundo, hindi nagsalita si Zhu Baji ng kalokohan, dinampot si Changer, at lumakad patungo sa dulo ng daanan. Tumawag ka, pinapanood ang paglayo ni Zhu Baji. Huminga ng malalim si Daryl, umupo na naka-crossleg sa lupa, at sinimulang tanggalin ang lason sa kanyang katawan. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa sandaling ito, narito ang Promise Hall. Nagpatuloy ang mabangis na labanan. Sa kalagitnaan ng himpapawid, si Jack at Feud at daang mga nasasakupang mahigpit na nakapalibot kay Zhang Ju, at ang paghinga ay napangit ang kalangitan. Sa sandaling ito, mahina ang ekspresyon ni Zhang Ju, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagmamalaki pa rin. Roar! Sa ilalim ng patuloy na pag-uudyok ni Zhang Ju, sumabog ang Skybreaking Axe na may tunog ng mga dragon, at pinunit ang mundo ng may kamangha-manghang lakas. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zhang Ju ay ang marami sa mga nasasakupan ni Jack na tinadtad ng Sky Axe, ngunit hindi sila nagbuhos ng isang patak ng dugo, na napakakakaiba. Hindi pa rin alam ni Zhang Ju na ang mga tao tulad ni Jack, pagkatapos ng katapatan kay Pluto, ay hindi na maaaring ituring bilang tao. Kabanata 2807. Sa sandaling ito, itinaas ni Jack ang kanyang kamay at nakikipagtulungan kay Woody. At iba pa upang magdulot ng isang nakakatakot na puwersa na bumubuo ng isang itim na buhawi, at gumiling patungo sa Zhang Ju's quiz na malayo. Ang anggulo ng pagbubukas sa oras na ito ay nasa dulo na ng pana, at hindi ako naglakas loob na gawin itong mahirap, kaya maaari ko lang itong labanan sa Sky Axe. Boom! Isang malaking pagkabigla ang dumating, at sumubo si Zhang Ju. Haha! Pagkakita sa eksenang ito, tumawa si Jack hanggang sa langit, sobrang pagmamalaki, at pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng berdeng papel ng anting-anting sa kanyang katawan at itinapon ito kay Zhang Ju. Chi-chi! Sa sandaling lumipad ang anting-anting, ito ay naging isang berdeng apoy. Direkta sa likuran ni Zhang Ju, nasusunog ang isang marka. Hindi mapigilan ni Zhang Ju na sipsipin ang isang hininga ng malamig na hangin. Ang kanyang galit ay tuluyan ng napukaw, hawak ang palakol na palakol sa kanyang kamay, mariin niyang inalog ang ilang mga palakol. Buzz! Ang mga palakol na ito ay halos ganap na naalis ang lakas ng panloob na Zhang Ju, at kamangha-mangha ang kanilang lakas. Ang bawat isa sa kutis ni Jack ay nagbago at umiwas sila ng sunod-sunod. At sinamantala ang oportunidad na ito, si Zhang Ju ay hindi nag-atubiling. Sa isang iglap ng kanyang katawan, siya ay sumugod palabas ng palasyo at tumakas sa malayo.
Sa isang iglap ng isang mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Si Zhang Ju ay hindi bobo, alam na iisa lamang ang patay upang magpatuloy. Sa pakikipaglaban, ang pagliligtas lamang ng buhay ang pinakamahalagang bagay. Ginawa. Nang makita si Zhang Ju na tumakbo palayo, sobrang malungkot ang mukha ni Jack. Sama-sama natin itong habulin. Sa sandaling ito, umungol si Feud at hahabol na sana, ngunit pinigilan ni Jack. Hindi mo siya kailangang habulin. Nagpatak lang ako ng isang madugong imprint sa kanya. Walang silbi kahit na nakatakas siya sa malayo. Malamig na sabi ni Jack, puno ng kumpiyansa sa isang masamang ngiti. Sa susunod na segundo, tumingin si Jack sa paligid sa lahat, mabilis, itali mo sa akin ang lahat ng mga taong ito. Hub! Ang boses ay nahulog, at ang mga nakapaligid na nasasakupan ay umakyat, na tinali ang lahat ng naroroon. Sa oras na ito, tumingin sa paligid si Jack at biglang napagtanto na walang marami, hindi mo nakita si Daryl at Changer. Hanapin nyo at magmaingat. Sigaw ni Jack at galit na galit. Kumpara kay Zhang Ju, mas nagbabanta si Daryl. Bukod dito, nawawala si Changer sa kanya, at hindi ito maliit na bagay sa ngayon. Oo. Ang boses ay nahulog, at ang mga nakapaligid na nasasakupan ay sunod-sunod na tumutugon, at pagkatapos ay maingat na hinanap sa buong palasyo. Gayunpaman, pagkatapos maghanap sa paligid, hindi nila nakita ang mga anino nina Daryl at Changer, na ikinainis ni Jack. Nang makita ang oras na iyon ay tumatakbo na, at kailangan niyang bumalik sa Pluto. Kumaway si Jack sa kanyang kamay, dalhin muna ang mga taong ito. Tulad ng sinabi niya, pinangunahan niya ang kanyang mga nasasakupan at pinilit na palabasin ang lahat ng mga tao mula sa Quincy Long at mga pangunahing sekta ng palasyo. Sa kabila, presidente ng Raksha, sa bulwagan, nakaupo si Natalie sa trono, malinaw ang kanyang kilay. Sa ibaba, ang 12 mga Diyos, pati na rin ang maraming mga mandirigma, ay tahimik. Isang araw na ang nakakalipas, dahil pinangunahan ni Jack ang kanyang mga nasasakupan na maghimagsik laban sa mga Rakshas, nagpadala si Natalie ng isang tao sa mainland upang iulat ang liham. Wala pa ring balita na labis na naiirite kay Natalie, Queen. Sa sandaling ito, isang mandirigma ang mabilis na pumasok sa labas ng pintuan na may isang komplikadong ekspresyon, at sinabi kay Natalie, may isang babae mula sa mainland na humiling na makita siya, na inaangkin na siya ay maliit na kapatid ni Daryl. Panipi, please come in. Natalie flashed her eyes at mabilis na sinabi. Nang bumagsak ang boses, nagmamadaling lumabas ang mandirigma, at nagtagal ay pumasok na may isang payat na figure, ito ay si Sarah. Ilang araw na ang nakakalipas, si Sarah at Daryl ay sabay na nagtungo sa Holy Mountain. Sa oras na iyon, hiniling siya ni Daryl na maghintay sa bundok. Bilang isang resulta, naghintay si Sarah ng halos buong araw at hindi nakita si Daryl na bumababa upang hanapin. Sa halip, mayroong isang kilusang nakikipaglaban mula sa gate ng bundok ng Holy Mountain. Pagkatapos ang buong Holy Mountain Gate ay nasa ilalim ng batas militar. Limitado ang lakas ni Sarah, kaya't hindi niya napilitang umakyat, kaya't lihim niyang nagtanong tungkol sa balita, ngunit nang marinig na ninakawan ni Daryl si Changer, nagpunta siya sa North Mona Palace upang gumawa ng kaguluhan. Bagaman si Sarah ay alam na alam niya si Daryl at alam na hindi siya ganoong tao. Gayunpaman, nawala si Daryl, hindi siya matagpuan ng Sarah sa ngayon, at ang buong Gyusho continent ay hinatulan sina Daryl at Elysium. Sa desperasyon, si Sarah ay kailangang pumunta sa angkan ng Raksha para sa tulong. Kabanata 2808. Ito ay naging Miss Carter. Pagkakita kay Sarah, ngumiti ng mahina, bakit biglang dumating ang aking pamilya Raksha? Kamahalan na Reyna. Kinagat ni Sarah, siya pinindot ang kanyang mga labi at sabik na sabik, ako, ang aking nakatatandang kapatid ay nakaframe, at humihingi din ako ng tulong sa Reyna. Sinabi niya, at sinabi ng detalyado kung ano ang nangyari sa nakaraang mga araw. Ano? Nang malaman ang sitwasyon, nagulat ang malambot na katawan ni Natalie, at hindi niya mapigil ang tumayo, galit na galit ang kanyang mukha, nais ni Zhang Ju na mangibabaw sa mainland, at i-frame pa rin si Daryl. Tumanggaw si Sarah, iniisip kung ano ang Zhang Ju nagawa. Ang pag-uugali ay napakasama ng loob. Tumawag ka. Nagmuni-muni sandali si Natalie, at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Mahal na mga mandirigma, ang mayroon ng aming Raksha clan ngayon, si Daryl ay nagambag ng maraming kontribusyon, at ngayon ay nasa problema siya, hindi lamang
natin ito papansinin, ipasa ang aking utos, magpadala kaagad ng mga tropa, at tumulong. Ang siyam na lalawigan ng mga lalawigan, patayin ang organisasyon ng Wat iyan. Panipi. Narinig ito, nagkatinginan ng bawat isa sa bulwagan. Sa susunod na segundo, isang mahiwagang mandirigma ang lumabas at hindi mapigil ang sabihin, Queen, si Daryl ay na-frame ni Zhangju, usapin din ito ng mainland ng continent. Makialam tayo, natatakot ako na hindi natin magawa linawin. Tsaka nag-away lang kami ni Jack dati, hindi ko pa na-recover ang sigla ko. Panipi. Malamig ang mga mata ni Natalie, at tinitigan siya ng mabuti, ano? Manggahas. Kabang labanan ng utos. Matapos magsalita, huminga ng malalim si Natalie at malamig na sinabi. Hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Ngunit huwag kalimutan, si Daryl ay kaibigan ng aming pamilya Raksha. Upang matulungan siya ay tulungan ang ating sarili. Bukod dito, ambisyoso si Zhangju. Kapag kontrolado niya ang sitwasyon sa kontinent, haharapin niya tayo sa susunod na hakbang. Panipi. Bilang reyna ng tribo ng Raksha, si Natalie ay naging mas matanda sa mga nagdaang taon. Gayunpaman, hindi niya alam na si Zhangju sa oras na ito ay naging isang naiwang aso at pinataboy ni Jack mula sa North Mona Palace. Oo, narinig ito, ang superhero ay pawis na pawis, at mabilis na sinabi. Ipatawag ko ang lahat ng mga mandirigma ng sabay-sabay. Ang boses ay nahulog, at siya ay mabilis na lumabas. Sa kabila, sa North Mona Palace, sa daanan ng ilalim ng lupa, nakaupo si Daryl na naka-crossleg, tahimik na nagsasanay at nakakagaling. Napakubli ng daanan na ito, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na hanapin ito. Kahit na ang mga sakop ni Jack ay lubusang hinanap ang palasyo at hindi ito nakita. Walang nag-abala, mabilis na nakabawi si Daryl. Tumawag ka, hindi ko alam kung gaano ito katagal, dahan-daang iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, naramdaman ni Daryl na ang lason sa kanyang katawan ay tuluyang napatalsik, hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang panloob na lakas ay naibalik. Tumawag ka, gayunman, si Daryl ay wala ni kaunting kaguluhan, ngunit sobrang inis. Na Jack, anong uri ng lason na ginagamit niya, siya ay sobrang mapagmataas. At ang kanyang hindi magagapi na pangangatawan ay tinamaan pa ng trick. Hindi. Kailangan mong umakyat at tingnan ang sitwasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, sinundan ni Daryl ang daanan at bumalik sa parehong paraan. Tumawag ka. Di nagtagal, pagbalik sa Promise Hall, kumunat ang noo ni Daryl at inis na. Inis nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita ko na sa parisukat sa labas ng Promise Hall, ang dugo ay nasa lahat. Nang sa lupa, halos gulo ito, ngunit walang isang numero. Malinaw na, ang labanan ay tapos na, at ang mga Jack ay nawala, at kinuha nila si Quincy at ang mga pangunahing sekta. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at nakasimangot. Iyon si Jack, ang lalaking nag-aresto sa sekta ng mainland ng continent, ano? Ang gagawin sa lupa. Nais pa ba ng tribo ng Raksha na lupigin ang mainland? Whoosh! Tulad ng palihim na pagkunot ng noo at pag-iisip ni Daryl, bigla, sa likuran. Nang haligi sa likuran niya, isang pumatay na aura ang sumabog, at pagkatapos ay may isang figure na mabilis na lumapit kay Daryl. Mabilis na nag-react si Daryl, tumingin sa likod, at natigilan. Kabanata 2809. Naging mag-aaral ni Zhangju na si Sully. Pagkakita kay Sully, biglang kumunat ang noo ni Daryl. Ang babaeng ito, na umaasa sa apprentice ni Zhangju, ay mayabang at nangingibabaw, at ayoko man lang sa kanya. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang hininga ni Sully ay napakahina sa oras na ito, at halatang nasugatan siya sa nakaraang labanan. Gamit ang isang palad sa harap ni Sully, mahahampas na niya si Daryl, at si Daryl ay kumislap ng mahina bago umiwas ng direkta. Matapos mabaygo ang sorpresang pag-atake, namula ang mukha ni Sully, at pagkatapos ay tinitigan niya si Daryl. Daryl, nakipagsabuatan ka sa tribo ng Raksha, maglakas loob ka bang bumalik? Matapos na malason dati, nakita ni Sully na ang sitwasyon ay hindi maganda, kaya't nagtago siya ng tahimik hanggang sa kanyang katawan. Lumabas siya upang suriin ang sitwasyon matapos mabawasan ang lason nito. Ngunit hindi niya inaasahan na makasalubong niya si Daryl. Sa mga mata ni Sully, napagpasyahan na si Daryl ay nakipagsabuatan sa tribo ng Raksha. Si Daryl ay biglang nagalit, at sinabi sa isang paghihimok, sasabihin ko ulit, hindi ako nakipagsabuatan sa tribo ng Raksha, at wala ako sa kalagayan na
makipag-usap sa iyo ng kalokohan ngayon. Mabuti pa't huwag kang magulo kasama ko. Panipi, seryoso, gustong pumatay ni Daryl ni Sully, ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malaman ang totoo. Nang mahulog ang huling salita, ni hindi tumingin si Daryl kay Sully, at direktang naglakad palabas ng square. Ikaw, nararamdaman ang momentum ni Daryl, nanginginig ang puso ni Sully, at pagkatapos ay nag-react at nagmadaling sumunod. Ano ang ginagawa mo sa akin? Huminto si Daryl at malamig na sinabi. Huminga ng malalim si Sully, gusto kong makita ang mga tao sa tribo ng Raksha, kung saan nila sila dinala. Sinabi mo na wala kang kinalaman sa kanila. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Si Daryl ay humingal nang siya ay narinig ito. Susunod, malamig niyang sinabi. Okay, maaari mo itong suriin sa akin, ngunit sabihin mo muna ang pangit na bagay. Kailanman ito pagdating sa sitwasyon, panoorin mo akong komendat at kumilos. Napaka-komplikado ni Daryl nang sabihin niya ito. Pinag-uusapan ito, si Daryl ay lubos na lumalaban sa pagsisiyasat sa isang babaeng tulad ni Sully, ngunit ang hitsura ng pangkat ni Jack ay masyadong kakaiba. Alang-alang sa pangkalahatang sitwasyon, pansamantalang maaaring ibigay ni Daryl ang kanyang mga personal na hinaing. Bakit kita pakikinggan? Tumawag bigla si Sully. Ang taong ito ang numero 1 kalaban ni Master. Sa ilalim ng kanyang utos, paano siya makikipagkita kay Master sa hinaharap? Kung ayaw mo, maaari mong suriin ang iyo, susuriin ko ang akin. Magaan na, sinabi ni Daryl. Okay. Naiirite si Sully nang marinig niya ito, ngunit tumango siya at sumang-ayon. Sa oras na ito, ang lason sa kanyang katawan ay hindi pa tuluyang natanggal, at ang kanyang lakas ay labis na nakompromiso. Napakatindi upang maimbestigahan mismo. Simpleng nakikita ang kanyang pangako, sumimangot si Daryl at nginisyan. Huwag isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, kung nais mong gamitin ang aking mga salita. Tanggalin ang iyong mga saloobin sa lalong madaling panahon. Si Daryl naglakad diretso palabas ng palasyo. Masyadong mayabang ang Daryl na ito. Hindi maganda ang galit ni Sully, ngunit kailangan pa rin niyang makasabay. Nang umalis ako sa palasyo, nakita ko na ang mga lansangan ng lungsod ng imperyo sa labas ay walang laman pa rin. Malinaw na ang mabangis na labanan sa palasyo ay nagdulot ng gulat sa mga tao at lahat ay nagtago. Gayunpaman, napansin ni Daryl na ang ilang mga mantsa ng dugo ay nanatili sa kalye, at ang mga bitik ng dugo ay umaabot hanggang sa lahat na iwan ng hilagang gate, patungo sa bundok sa hilaga ng lungsod ng Imperial. Natuklasan ito, hindi nag-atubiling si Daryl, at hinabol ito hanggang sa hilaga. Matapos ang paghabol sa kanila ng halos 2 oras, dumating sina Sully at Daryl sa isang baog na bundok. Huminto ang dalawa at tumingin sa bundok. Sa daan, sumunod si Sully ng malapitan, at hindi niya maipaliwanag na gulat. Kailan naging napakalakas ang mga taong ito ng tribo Raksha, hindi lamang nila pinilit ang Master na tumakas, ngunit dinakip ang sekta ng Siyam na lalawigan. Tumawag ka. Matapos ang paghabol ng maraming oras, biglang bumagal si Daryl, labis na solemn na ang kanyang ekspresyon. Nakita ko na sa kakahuyan sa unahan, ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing mga sekta ng mainland ay nakatali ng 5 mga bulaklak, at sila ay sinamahan ng mga nasasakupan ni Jack. Si Jack ay naglalakad sa unahan, may hawak na isang kakaibang bagay sa kanyang kamay, nakatayo sa isang panig. Isaliksik habang pinagmamasdan ng nakapalibot na lupain. Ano ang hinahanap niya? Nang makita ang eksenang ito, kumunat ang noo ni Daryl at hindi mapigil ang ungol ng lihim sa kanyang puso. Kabanata 2810. Nang makita ang eksenang ito, lihim na nakasimangot si Daryl. Inaresto ni Jack ang sekta ng mainland ng kontinent. Dapat siyang bumalik sa tribo ng Raksha, at ang tribo ng Raksha ay nakabase sa Timog Kanluran. Bakit siya napunta sa lugar na ito? Nang makita ang nakapaligid na kapaligiran, nagulat pa si Daryl. Nakita ko na sa dulo ng kakahuyan, mayroong isang primitive na lambak. Ang lambak ay natatakpan ng mga bangin na mataas sa 3 panig. Bukod dito, ang lambak na lugar ay napakababa, at ang pinakamalalim na bahagi ay natakpan ng ambon na nagbigay ng pakiramdam sa mga tao ng kalungkutan. Sa sandaling ito, pagkakita sa mga kabog na ito, biglang naramdaman ni Daryl na parang deja vu. Noong isang buwan, si Daryl ay tinambang ni Zhangju. Sa isang kritikal na sandali, dinala siya pabalik sa Shenlong Island ng malakas ng angkan ng Shenlong. Sa oras na iyon, iiwan na siya ni Shandy hanggang sa mamatay at inutusan si Yu Feng sa
Isang malalim na yungib kung saan nabiyayaan ang hadlang. Malinaw na naalala ni Daryl na ang malalim na yungib ay nagbigay sa kanya ng panginginig noong panahong iyon, at ang malalim na hininga ng lambak sa harap niya ay tila kapareho ng malalim na yungib sa Shenlong Island. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Jack ay hindi na isang Raksha Clan. Sa oras na ito, dinala niya ang lahat ng mga tao mula sa siyam na mga lalawigan na sekta at pumunta sa libis na ito upang makapasok sa kalsada upang akayin ang kaluluwa. Mayroong higit sa isang paraan upang manguna sa mga kaluluwang nakatago sa Gyushu Continent, at may isang pasukan sa lambak sa harap mo. Daryl. Tulad ng pag-iisip ng lihim ni Daryl, biglang hindi mapigilan ni Sully. Ngunit sinabi, ang mga tribong Raksha na ito ay talagang galit, hindi ba kayo nagmamadali at nagligtas ng mga tao? Sinabi ni Sully, mukha ay balisa, at sa parehong oras siya ay isang maliit na medyo coquettish. Sa kanyang paningin, isang bagay na syempre para kay Daryl na magpakita upang iligtas ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang sect master ng Elysium Gate. Isave ang mga tao. Tumawa si Daryl at hindi mapigil ang magbalita, ang ibang partido ay napakalakas, paano ko ito may save ng mag-isa? Namula ang mukha ni Sully nang marinig niya ito, at sumagot siya, sa palagay ko ayaw mong isave. Sinabi mo na wala kang kinalaman sa mga tribong Raksha na ito, ngunit ngayon naabutan namin sila, ngunit natatakot ka na hinala ka. Talaga, sa palagay ko kasama mo sila, tama. Sa sandaling iyon, biglang nagalit si Daryl, at malamig na sinabi, huwag kang sumama sa ganitong paraan. Kung nais mong iligtas ang mga tao, pumunta at magtipid. Huwag isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ang iyong Master Zhangju sa wakas ay nag-set up ng isang malaking sitwasyon. Ang isang kataas-taasang komperensya ay nilikha, at tila ito ay matagumpay, ngunit ito ay nawasak ng mga tribo ng Raksha na ito at ngayon, maraming tao mula sa iyong samahang walang batas ang naaresto. Kung hindi ka galit, sisisihin mo ako, panipi. Tulad ng sinabi niya, tinaas ni Daryl ang kanyang bibig at hindi maitago ang kanyang pangungutya, wala kang makalangit na samahan, sadya mo akong sinusubukang itim, ngunit sa wakas, ang basket ng kawayan ay walang laman, na kung tawagin ay may mga mata ang langit. Panipi, ikaw, panipi. Pakinggan sa puntong ito, na mula ang mukha ni Sully, at siya ay nagngangalit ngunit hindi makapagsalita, at pagkatapos ay aksidenteng sinira ang isang sangay. Ha! Ang kilusan ay biglang akit kay Jack at lahat ay tumingin sa paligid. Umuungal na galit. Panipi, sino? Sino ang meron? Sigaw. Winagayway ni Jack ang kanyang kamay, at biglang daan-daang mga tauhan niya ang sumiksik. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat at galit ni Daryl. Kasabay nito, binigyan niya ng isang walang imek na tingin si Sully. Hindi niya isiwalat kung nasaan siya, ngunit nahantad siya ng hindi makatuwirang paggugulo. Hindi ko siya isasama kung alam ko ito. Nanginginig din si Sully sa kanyang maislan na katawan, sobrang gulat. Ha! Sa sandaling ito, kumakbang si Jack, ang kanyang mga mata ay nakalock kay Daryl sandali, una siyang natigilan, at pagkatapos ay tumawa siya. Haha! Jack sa oras na ito, hindi maipaliwanag na nasa sabik, sinigawan si Daryl. Daryl, iniisip ko pa rin kung paano ka mahuli. Hindi inaasahan, gumawa ka ng hakbangin na ipadala ito sa pintuan sa oras na ito. Saan gagawin I see you going? Panipi. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.